Ang pangunguha ng kasag lalo na kapag ganito mambabalay ka ay talagang hindi madali at hindi siya masyadong makita sa buhangin. Pero kapag titingnan mo maigi yung buhangin, ayun, hindi mo pa rin makikita. Pero si mama nga, yan ang husay. Sana yan lang talaga. Buti pa rin katang at madaling makita. So yun na nga for today's video ay nagkaayaan nga pala kami ni mama na manguha ng kasag. Tuturuan daw niya akong mambalay ng kasag. O yun baga nga hanapin mo sila sa buhangin. Kapag umaga kasi ay mga nakabaon sila sa buhangin o nakabalay kung tawagin din sa amin. Mas madali nga pala makakuha niyan kapag mangingilaw ka o yung mag-iilaw baga sa gabi at mga nakalabas laang yan. Pero syempre ipapakita din namin sa inyo kung paano namin kinukuha sila kapag umaga. Pero hindi nga ako nangunguha niyan at sila mamalaang at hindi nga ako marunong. Ang mga nakikita ko lang ganyan sa hibasanan ay di yung mga nakalabas laang o di kaya naman ay yung mababaw laang baga ang pagkakabaon sa buhangin at angat yung kanyang likuran o yun baga nakalabas sa likod niya sa buhangin o di kaya isipit. At saka may mga kasag din naman talaga na nakalabas kahit umaga pero bihira ka lang makakita ng ganun. So yun na nga at nakakita nga pala kami dito ng galon at kinuha ko na. Mainam rin yung paglagyan ng mga kinasun o di kaya ay pwede rin pagtaniman ng halaman. Nga pala nauna na si mama din sa hibasanan at nag-charge pa nga ako ng cellphone. Nga pala yung tinutukoy kong hibasanan na itong batuhan. May nakita nga pala akong gutos din sa butas kaya naman atestingan kong hulihin. Mahirap nga pala itong hulihin kapag ganitong nasa butas kailangan ay sibat. Kaso nga ay wala kasi akong sibat at nawawala yung sibat na ginawa ko kaya kutsilyo lang ang dala ko. Ganun talaga lagi ang mga gamit sa bahay. Lagi nawawala kapag gagamitin. Hindi ko nga pala nahuli at lumubog agad sa butas. Pero yung iba may ginagawa para lumabas yan sa butas. Nilalagyan daw ng upos ng yosi. Hindi ako sure kung ganun nga. Pero kapag iniwan mo naman yan ay lalabas ulit yan. Nangunguha nga lang pala kami yan kapag kami nakakita na nakalabas lang sa butas. Yung tipo bagang dinadampot laang namin. Bihira kaming manguha niyan yung tipong hulihin mo talaga sila sa butas. Kasi hindi kami masyadong mahilig mag-ulam ng gayan. Nga pala tinawag na nga pala kami ni mama at nakakita nga daw siya ng kasag. At saka katang halos magkatabi laang daw. Sana all na laang talaga lagi nakakita ng katang kapag nangihibasan. Gustong gusto ko talaga makakita ng katang kapag ako'y nangihibasan. Kaso nga lang hindi man lang ako makakita. Eh lalo naman na aring kasagay o tinuro na't lahat ni mama hindi ko pa rin makita. Kundi buhangin lang ang nakikita ko. Tinuturo pa nga niya sa akin kung saan daw nakaharap pero sabi ko nga ikaw na lang ang dumampot at talagang hindi ko makita. Ang mata kasi ng kasagay parang kakulay lang din ng buhangin kaya hindi mo talaga siya mapapansin. Ay kapag hindi ka talaga marunong yan manguha ay talagang wala kang makukuha. Buti pa rin katang at madali lang makita ay Pero kahit nga ganyan lang ang baon nila sa buhangin eh wala pa rin naman ako nakikita ang gayan. Pero yan nga daw pala ay may taklob na kulapo. Yung bagang parang damo din sa dagat. Kung hindi daw niya winahi ay hindi niya makikita. So yun na nga ang takot ni mama at muntik na siyang masipit. Kaya naman ay ako na nga lang ang mahuli. Hey, akala mo na mayanong galing. Hindi nga pala kami kagalingan manghuli ng ganito pero never pa naman kami nasipit ng gayaan. Maliit nga lang pala itong nakita ni mamang katang pero magmalaki man yan o maliit ay pareho laang yung masakit makasipit. Buti na lang at mababaw laang din eh kung malalim yan ako baka makatakas pa yan. Kumuha nga pala muna kami ng panali din sa may puno. At tatalian muna namin at baka madagdagan pa ay di may pambenta kami. Kapag ganito kasi nga isang piraso laang ay mura laang yan. Lugi ka pa sa paglalakad ng isang oras papuntang bayan. Nga pala kung naalala nyo yung nakaraan kong vlog, yung may nahuli kaming 6 na katang pero 5 piraso lang naman yung naibenta namin. Bumenta nga lang pala yun ng 500 o di ba pang asar napakamura lamang. Parang ang pumapatak ay 1 piraso ay 100 laang. Ay anong lalaki pa naman noon? Ay buti pa inulam ko na laang yun ay. Ay di sana'y na high blood pa kami. Pero okay laang naman yun at blessing pa rin yun. Mura lang talaga ang mga ganyan sa amin kaya kadalasan ay inuulam na lang namin kapag kami nakakita ng ganyan. At yun na nga nakakita nga pala ulit si mama ng kasag at ako na nga lang ang dadampot at kita ko yung mata niya. I-zoom natin para makita nyo. At saka kita rin yung sipit niya. Ito yung mata niya tapos ito yung sipit. Ewan ko lang kung kita nyo at lumalabo kasi talaga ang video kapag na-upload na. Napala kapag ako'y nanguhuli ng kasag ay nayahalin tulad ko rin sa paghuli ng katang. Kapag uhuli ka kasi ng kasag ay kahit sa ilalim mo lang yan hawakan, hindi yung ganitong sa gilid. Tulad nung ganitong ginagawa ni mama. Ayan o, sa ilalim lang yan ng tiyan hinahawakan. Hindi naman kasi yan nakakapanipit. Kumbaga ang nakasanayan ko lang ay kung paano baga nanguhuli ng katang. Kaya ganun din na nagagawa ko kapag ako'y nanguhuli ng kasag. Yung kasing katang ay naidudukot niya yung sipit niya sa ilalim ng tiyan niya kaya hindi mo siya mahawakan ng gayon. Dapat pag ganito talaga. Pero itong ang kasag hindi naman niya kayang ilagay yung sipit niya sa kanyang tiyan kaya hindi ka masisipit kahit doon mo siya hawakan. Nga pala may nakita ako ditong dumi na sea cucumber o balatan kung tawagin din sa amin. Ganito nga pala sila kapag umaga nakatago sila sa mga bato at ang tanging makikita mo lang sa kanila yung mga dumi. Tapos susundan mo lang yan tapos mahanap mo na sila. Pero kapag gabi ay mga nakalabas lang sila. Kung ano nga palang ibang pwede pa naming maiulam ay kinukuha na rin namin. Lalo na nga aring bangkalan at tuwan-tuwa nga si Yasi kapag nangunguha kami ng gayan. Tapos nanguha na nga rin pala kami nitong mga sikad-sikad at may pagbibigyan nga daw si mama. May nakita nga pala ko ditong kulay
kulay red na crab. Ito nga pala kinakain din namin. Dati nga pala nanguha ako nito at i-content ko sana, kaso nga lang hindi ko na itinuloy. Kasi nga nung nag-search ako, ay may nakita ako ng mga katulad din ito na may lason. Naisip ko kasi baka may gumaya at makuha nila yung may lason, kaya hindi ko na itinuloy yung content na yun. Kaya sa mga makakapanood nito ay iwasan po natin yung ganitong crab. Marami pa namang ibang crab dyan na pwede nating ulamin. Nga pala para sa mga viewers ko na gusto ring subukan yung mga ginagawa ko o yung naiuulam ko ditong kakaiba, sana po ay tapusin nyo muna yung video bago nyo gayahin. Kasi meron po akong isang followers na hindi siya pamilyar sa sea urchins. Nung nanghibasan daw siya at nakakita siya noon, naalala niya yung vlog ko at kinain ko nga daw yun, ay sinubukan niya ding dumampot. Dinampot niya guys. Ayun nga at natinik siya, ay damputin baga naman. Ay tawang-tawa naman siya habang nagakwento sa akin ay. Bali sa mga vlog ko naman po ay pinapaliwanag ko yan kung paano kinukuha, kung saan sila makukuha at kung paano siya linisin. Kasi meron pa rin isa, ang ginawa naman niya, kinagat naman niya ng buo at hindi nga niya nilinisan. Sa bagay, meron kasi mga gumagawa ng video na kinakain ng diretsuhan sea urchins. Pero wag niyo pong gagayahin yun at sinungaling yun. At yan ang katinoon sa bibig. Pero kung sa bagay, kanya-kanyang trip naman yan sa buhay. At saka syempre hindi naman natin sikmura yung sikmura nila. Baka kaya talaga ng sikmura nila yun. At saka panlasa nila yun. Baka masarap talaga para sa kanila yung ganun. Napala may nakita ako ditong manglit o yung taklobo kung tawagin sa iba. Maliit lang siya. Wala lang, share ko lang. Nakakatuwa lang. Ayan, ang cute. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong umang. Ang ganda ng shell niya. Napala may nagtanong sa akin kung kinakain daw ba itong umang. Yung ganitong klase po na kulay pula ay kinakain niya nila mama. Pero hindi man ako nakakain ng gayan at pakiramdam ko'y para akong isda. So yun na nga at napakaganda naman talaga ng hapon niya si sa likod ni mama. Kaya nung tamad niyang maglakad kapag si mama ang kasama niyan sa panghihibasan. May nakita nga daw pala ulit silang kasag at tinurukan ni mama pero wala na naman akong makita. Itigil na nga natin ito ama at hindi na ako natutuwa. Grabe talaga yung mata niya. Mas malinaw pa sa relasyon niyo. So bali ito na nga pala yung mga nakuha ni mamang kasag. O di ba wala man lang ako nakita dyan kahit isa. Nga pala kung mapapansin niyo ay kalmang-kalma at maganda ang panahon. Ito po kasing video na ito ay matagal na bago pa ito bumagyo. Hindi po kasi ako nakapag voice over kapag maulan at gawa ng sa tabing dagat ako nag-voice over. Sa bahay naman bukod sa maingay na nga yung mga kasama ko doon ay maingay din gawa ng patak ng ulan sa yero. Tumataib na nga pala at pauwi na kami tapos may nakita nga ako ditong saguksok o tukod langit kung tawagin sa iba. Madali nga lang pala yan hulihin kahit kamay lang ang gamit mo. Pero kapag nakaradar yan mabilis din yan kumaripas ng langoy. Bibilis man siya ng langoy pero hihinto rin siya. Hindi baga siya tulad ng ibang isda na kapag binulabog mo ay talaga magapakalayo-layo na. Pauwi na nga pala kami tapos may mga nadaanan nga kami mga galon dito ay pinanguha na namin. Pagtataniman namin ni mama ng gulay. Tapos may nakita nga rin pala si mamang nyug na naano dito at kinuha na rin namin at maganda pa nga daw ang kalog. O ay di ayos at may panggataan na kami. May nakita nga rin pala ako ditong dampalit na magandang klase na pwede ang gulayin at ilahok doon sa mga nahuli ni mamang kasag. Kaso nga lang hindi na kami nanguha at may gulay na si mamang binili na ilalahok daw doon. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong sagwan at pinulot ko na rin. Ito na nga pala yung mga nakuha namin pang ulam. O di ba marami-rami rin. Nga pala shoutout muna kay Gesbian Coros, Justin Katua, Regine Maranan, Ben Joy at sa jowa niyang si Mark Louis Gorospe, Cheryl Asis, Herson Ramos, Maylin Carcillar, Abigail Peregrin, Arlene Casquio, Juby Bisca, Rodski Pineda, Ronel Mirando, Sheena Jane, Jay Caparos, Domingo Caracas, Angelica Mora at kay Dinan Gold. So yun na nga mga katabo, di kain po tayo. May mga inihaw nga pala kami dyang boxfish at yan ay galing kay Papa. Huli nila ni Johan sa paninisid. Hindi ko lang alam kung anong tawag din sa malapad na isda. So yun lang, bye!